The change in your position is just a great example of hypocrisy in Philippine politics. And in high-stakes politics such as this, people don't just change position, legal or political, without a reason. Dalawang dahilan lang po ang kadalasang meron kapag ang tao ay biglang tumatumbling pagdating sa politika. Ang tanong po dyan ay, ano ang dahilan o magkano ang dahilan? Naka-receive po tayo ng request mula sa ating mga followers na gumawa ng reaction video tungkol dito sa inilabas ni Regal Oliva na kanyang bagong video ukol sa kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC. At yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. At kamakailan nga naglabas ng video itong si Regal Oliva na ikinagulat ng maraming taga-suporta ni Rodrigo Duterte sapagkat tila nagbago siya ng posisyon ukol sa sitwasyon ni Rodrigo Duterte sa ICC. Ngayon ay sinasabi na niya na parang deserve ni Rodrigo Duterte na he will be tried and prosecuted in the ICC, that he deserved na hindi na pagbigyan yung kanyang request for interim release, at ini-echo niya yung sinabi ng ICC na tila sinisisi pa si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte, sa hindi pagkakagrant ng petition or request for interim release. Well, yung mga sinabi niya doon, of course, we all know yung aking position already. As early as March, sinabi ko na illegal ang pagkaka-aresto kay Rodrigo Duterte, base na din mismo sa Rome Statute, sa umiiral ng batas ng Pilipinas. And that's why, in my opinion, si Rodrigo Duterte, as early as March, sinabi ko na that he was actually kidnapped, that he was not legally arrested. And this opinion was also supported by some other legal luminaries. At recently nga, no less than the UK Ambassador of the Philippines addressed this issue at nagsabi siya sa kanyang Facebook post, si Teddy Locsin Jr., na si Rodrigo Duterte nga ay kinidnap at hindi daw legal na inaresto. Although pagkatapos siyang kausapin ng mga officials ng DFA, tila tinanggal ni Teddy Locsin yung kanyang post tungkol dito. But the damage has already been done to the administration and they could not fire Teddy Locsin Jr. Kaya nga na sinasabi ko sa iyo nung ginawa kong video na yan, it's as if Teddy Locsin is goading, hinahamon na niya itong Malacanang na sige, just go and fire me. But they won't. As I said, pardon me again for the term, dito mo makikita kung sino talaga yung mga walang bayag. And I think Teddy Locsin has proven his point. Now, going back to this position taken by Regal Oliva, the best argument I have against the arguments of Regal Oliva is himself. Yung mga argumento niya noon sa mga nauna niya mga video, ito rin ang gagamitin laban sa kanya. And dito malinaw na malinaw that he has made a 180-degree turn insofar as his position on the matter of arrest, detention, and the prosecution of Rodrigo Duterte is concerned. Ang hindi mawari ng mga tao dito ay bakit nagkaganito, bakit nagpalit ng posisyon tila si Regal Oliva. In my opinion, I think the position that taken by Regal Oliva is a demonstration, the highest demonstration of hypocrisy, because noong tumatakbo siya bilang kongresista sa Mandaue, ay hiningi niya ang suporta ni Rodrigo Duterte, at meron ng kumakalat na larawan nila na tinaas pa ni Rodrigo Duterte ang kanyang kamay. Kung siya ay naniniwala na itong si Rodrigo Duterte ay isang kriminal at dapat siyang pinoprosecute sa ICC, bakit hihingi ka ng suporta doon sa matanda? Dapat dumistansya ka laban sa kanya.
At ngayon ay sasabihin mo na ikaw ay opposed dun sa kanyang mga polisiya. I mean, come on. What's wrong with you? Pagkat hindi mo na siya pakikinabangan, ando siya sa ICC, so all of a sudden you will change your position. You will change your opinion on the man whose support you actively sought when you ran for a seat in Congress in 2025. That's a terrible thing to do. And this is why many people are disappointed with Regal Oliva, because marami sa kanila ang sumuporta at sumunod sa kanya dahil sa kanyang mga posisyon that he took. And this is not to take anything away from Regal Oliva. Maayos naman ang kanyang ang legal acumen. His presentation is good. Makita mo naman pati sa mga videos niya na well prepared. It is well lighted. Ang ganda ng mga background, ano? And it's as if he is using expensive equipment to do the videos. Very unlike mine. I'm using a 10,000 pesos phone and a 100 pesos microphone. And that's it. Pero sa kanya, it is well prepared. However, the expensive background, the expensive equipment, the heavy makeup, and elaborate presentation, hand gestures, and everything will not hide the fact that the change in your position is just a great example of hypocrisy in Philippine politics. And in high-stakes politics such as this, people don't just change position, legal or political, without a reason. Dalawang dahilan lang po ang kadalasang meron kapag ang tao ay biglang tumatumbling pagdating sa politika. Ang tanong po dyan ay ano ang dahilan o magkano ang dahilan. Your guess is just as good as mine. Kayo na po ang gumawa ng sarili niyong konklusyon ukol sa bagay na yan. But when you present yourself as a crusader for a position, it is highly suspect kapag bigla kang nagbabaliktad ng posisyon tungkol sa mga bagay-bagay na iyong tinitindigan. Not only do you lose support, you also lose the respect of the people. You see, what is important in life is not just the position that you take. We can agree to disagree, but it is your consistency that people will learn to respect. Yung paninindigan mo ang inirerespeto ng mga tao. Hindi ang ilaw, hindi ang iyong English, hindi ang iyong elaborate na mga pagsasalita. It is your consistency, yung tibay mo sa iyong paninindigan ang rerespetuhin ng mga mamamayan. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong basta maniniwala sa sinasabi ng maraming mga tao. Maraming mga nandiriyan, even in social media and national mainstream media, are just political opportunists. Kaya kailangan tayong lahat patuloy na nagmamasid, patuloy tayong nagsasaliksik, patuloy tayong nag-aaral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.